Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bintana na yan sa inyo. Water cannon, sana po, George. Busog ka sa balita. Dito sa Balitang Hot. Mga kapuso, humina bilang typhoon ang bagyong Inday. Gayunman, mahigit 10 lugar po sa bansa ang nasa signal number 1 ngayon. Ang update sa bagyong Inday, ihatid namin maya-maya. Disgrasya sa kalsada, patay ang isang lalaking tumatawid sa pedestrian lane matapos masalpok ng van sa Calamba, Laguna. Ang driver, sa halip na tumigil, tumakas. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Pasado alas 4 ng madaling araw nitong Martes, tumatawid ang lalaking yan sa pedestrian lane sa Maharlika Highway sa barangay Makiling, Calamba, Laguna. Huminto siya sa gitna at tumingin sa kanyang kanan dahil may paparating na wing van nang bigla siyang masalpok ng humaharurot na utility van. Nakaladkad pa siya ng ilang metro. Sa halip na huminto, tumuloy lang sa pag-andar ang van. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang nag-counterflow na ang utility van para makatakas. Ang biktimang 25 anyos sa production operator, bibili lang daw sana ng almusal bago pumasok sa trabaho sa pabrika. Ayon sa pulisya, inireport ng isang nakakitang motorista ang pangyayari sa mga otoridad. So nung nalaman nila po yung pangyayari, hinabol po nila yung FB para kung sakaling mahabol pa nila si going to crossing Calamba po. So sa kasamang palad sir, hindi na nila naabutan. Dito sa pedestrian lane na ito, nahagip ang biktima habang siya ay tumatawid. Ito po kasing Maharlika Highway na sakop ng barangay Makiling sa Calamba, Laguna ay dinaraanan ng mabibilis at malalaking mga sasakyan. Ayon sa barangay, madalas po ang aksidente sa lugar na ito. Malimit po. Malimit po ang accident. Sa ganong oras po ng madaling araw, alas 4, talaga matutulin po yung mga sasakyan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver. Dalawa raw ang posibleng tinahak ng sospek ng tumakas, ang SLEX Star Tollways pa Batangas o ang SLEX patungong Maynila. Nakipag-coordinate rin kami sa SLEX para makapag-review kami ng CCTV para ma-identify po namin yung plate number at malocate po namin yung suspect, mahuli po agad namin. Hindi po kami titigil sir para mahuli po itong suspect na ito. Hindi namin alam na gayon yung kahantuan eh. Yun na lang eh, kahit sumuko na lang at panagutan yung ginawa. Makipag-ungnayan ka sa aming himpilan dito sa Calamba City Police Station. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Matinding baha at ulan ang naranasan sa ilang lugar sa Mindanao dulot ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Balitang hatid ni James Agustin. Rumagasa ang baha sa kalsadang yan sa Maitong Sarangani matapos umapaw ang isang ilog sa barangay New La Union. Tinangay ng baha ang mga sanga ng puno at iba pang debris sa kalsada. Apektado rin ang operasyon ng mga resort dahil sa pagbaha. Wala namang naitalang sugatan o nasawi. Nagtulong-tulong ang mga estudyanteng yan sa pagtanggal ng mga bumarang debris sa isang tulay sa barangay Sumilil sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Naiipon kasi ang tubig kaya pahirapan ang pagdaan ng mga residente. Tagumpay naman nilang natanggal ang mga bara at maayos na nakatawid sa tulay ang mga taga roon. Nasira naman ang mga tolda ng ilang vendor dahil sa malakas na hangin at ulan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ayon sa kumuha ng video, apektado rin ang ilang paninda ng mga vendor. Walang naitalang sugatan dahil sa masamang panahon. Ramdam din ang masamang panahon sa paghampas sa malalakas na alot sa isang lancha o ferry sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa video, dinig ang sigawan ng mga pasahero dahil sa takot. Ligtas naman sila nakarating sa Bonggao at walang nasaktang pasahero. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng bagyong Inday ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Humina bilang typhoon ang bagyong Inday. Base sa datos ng Pag-asa kaninang alas 8 ng umaga, humina pa sa 165 km/h ang taglay na lakas ng hangin ng bagyo. Namataan ito sa layong 875 km silangan ng Northern Luzon. Kahit hindi na super typhoon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands
Isabela sa Madela, Quirino, buong Apayao, Northern Abra, buong Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, buong Ilocos Norte, Northern Aurora at sa northern at central portions ng Catanduanes. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa update ng nasabing listahan at sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Base sa latest forecast, posibleng lumapit sa extreme na Northern Luzon ang Bagyong Inday bukas ng gabi o umaga ng Sabado. Sunod nitong tutumbukin ang Southern Islands ng Japan at posibleng maglandfall o lumapit sa northern coast ng Taiwan. Pagkatapos ay lalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Sa linggo, posibleng maglandfall ang bagyo sa eastern coast ng China. Bukod sa Bagyong Inday, magpapaulan pa rin sa ilang panig ng bansa ang nahahatak nitong hanging habagat. Apektado nito ang ilang bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Dito naman po sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon, posibleng ulanin ng local thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Muling pumutok ang Bulkang Canlaon. Ayon sa PHIVOLCS, nagkaroon ng moderately explosive eruption ng bulkan pasado alas 7:30 ng umaga. Nagtagal yun ng 3 minuto. Lumikha ang pagsabog ng plume na may 2 hanggang 3 kilometrong taas. May dumausdos ding umanong uson o pyroclastic density currents sa southeastern slopes ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ng 19 na volcanic earthquakes ang Canlaon ayon sa PHIVOLCS. Nagbuka pa ito ng mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan, ibig sabihin, bawal pasukin ni Numan ang itinakdang 4-kilometer radius permanent danger zone. Abiso po sa ilang taga-Visayas, muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayon pong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi naka-red alert ang Visayas Grid. Ang ibig sabihin ng red alert, sagad na o walang reserbang kuryente. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi naman ito naka-yellow alert. Ibig sabihin naman ay manipis ang reserbang kuryente. Ayon sa NGCP, 31 planta na ang nagkaroon ng forced outage mula noong 2021. Sa kabuuan, nawala ng 959.3 megawatts ang Visayas Grid, sanhi ng kakulangan sa supply ng kuryente. Kumaripas ang 2 lalaking yan sa hamtik-antike ng habulin ng 2 pang lalaki. Ayon sa pulisya, tinangkang magnakaw ng 2 hinabol. Mabuti at nagising ang mga nakatira sa tinarget nilang bahay. Sa pagmamadali, naiwan ng mga tumakas ang kanilang mga tsinelas at sinakyang motorsiklo. Sabi ng pulisya, tinutugis ng 2. Na-trace sa katabing bayan ng San Jose ang rehistradong may-ari ng naiwang motor na posibleng ninakaw rin daw. Ipinatawag na siya ng Hamtik Police. Sinampahan ng cyber libel case si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng Manila Prosecutor's Office. Inihay ng kaso sa Manila Regional Trial Court. Kaugnayan sa reklamo ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano dahil sa online post ni Barzaga na nag-aakusang tumanggap umano ng suhol ang ilang kongresista ng National Unity Party mula sa isang personalidad. Sinabi noon ni Valeriano na hindi political commentary ang mga aligasyon ni Barzaga na anyay walang basihan. Susubukan namin kunan ng bagong pahayag si Barzaga. Dati na niyang sinabi na haharap siya sa mga isinampa laban sa kanya. Thursday latest, 4 na Sparkle Stars ang tampok sa ilang entries sa Cinemalaya Film Festival 2026. Kabilang dyan si Hari ng Tondo star Ruru Madrid na kasama sa pelikulang Hand of God, Dakinunan sa Basilan. Kwento ni Ruru, maraming misconceptions about Basilan. Ibang-ibaan niya ang karanasan niya pagpunta roon. Ang co-star niya sa series na si Rocco Nacino, excited din sa kanyang pelikulang Tirik. Sabi ni Rocco, nakakatuwa na matuto ng malalim na acting at may sariling atake sa kanyang character. After 14 years, magbabalik Cinemalaya si Martin Del Rosario para sa family drama na Tayo Lang Ang Nakakaalam. Chika ni Martin, sinubok ang kanyang pagiging aktor sa pelikula at hindi siya makapaniwala na muli siyang bida sa isang Cinemalaya entry. Ang kapusok komedya namang si Pokwang, bida sa Two Valid IDs.
Sa inimamang may mensahe ang pelikula na sumasalamin anya sa nararanasang hirap ng mga ordinaryong Pinoy. Present sina Ruru, Rocco, Martin at Pokwang sa formal launching ng pagpapakilala ng entries ng Cinemalaya 2026. Ang Cinemalaya 22 ay magaganap simula August 6 hanggang August 17. Sinaksak ang isang lalaki sa San Fabian, Pangasinan dahil daw sa utang na hindi binayaran. Ayon sa San Fabian Police, sinadya ng lasing na pinagkautangan at dalawa niyang kainuman ang biktima. Siningil nila ang 1,000 pisong utang na ilang linggo na raw hindi binabayaran. Nagkainitan sa paniningil hanggang sa masaksak sa tiyan ng biktima. Tumakas ang 3 sospek na naaresto rin kalaunan. Aminado ang nanaksak sa krimen. Nagawa niya raw dahil sa galit. Kailangan niya raw kasi ang pera pambili ng bigas. Sinumpahan ng mga suspect ng reklamong frustrated murder. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima na nasugatan. Hinold up at pinagsamantalahan ng isang babae sa loob mismo ng kanyang sasakyan sa Angeles, Pampanga. Ayon sa biktima, nasa parking lot siya ng isang hotel nang lumapit ang lalaki na nagpakilalang pulis. Doon na raw siya tinutukan ng baril at pinaupo sa passenger seat. Pinaandar ng lalaki ang sasakyan at pagdating sa isang bakating lote, doon na raw siya pinilit ng lalaki na maghubad. Tinangay pa ng lalaki ang kanyang cellphone at cash na 13,000 pesos. Ibinalik siya ng lalaki sa parking area at saka siya iniwang nakapiring, nakatali ang kamay sa kambyo at walang damit. Kalaunay may nakakita sa kanya at tinulungan ang biktima. Patuloy ang investigasyon dito ng Angeles City Police. Naka-blue alert status sa Metro Manila ayon sa Office of Civil Defense bilang paghahanda sa bagyong Inday. Sa ilalim ng blue alert, 24 oras na naka-alerto ang OCD. Naka-activate din ang Virtual Emergency Operations Center nila habang mula Biyernes hanggang Sabado bukas ang kanilang physical na Operations Center. Sa isang barangay sa Quezon City, inilabas na ang mga rescue equipment sakaling bumaha doon. Nakapwesto na rin ang mga modular tent na ipapagamit sa mga lilikas na residente. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis sa mga estero sa Malabon para matiyak na hindi mababahara ng mga daluyan ng tubig sa lungsod. Handa naman ang mga opisyal sa Las Piñas na magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan, partikular para sa mga nakatira sa mga coastal areas. Sinubok ng defense team ang kredibilidad ng unang testigong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Wala pong paglilitis ngayong araw at bukas kaya sa Lunes na muli magpipresenta ng bagong testigo ang prosekusyon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, bahagi na lang ng online press conference ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas habang nakasalang sa cross-examination ang testigo ng prosecution na si John Mark Calilong, Senior Agent ng National Bureau of Investigation. Ipinalabas nila ang bahagi kung saan umalma ang Chief of Staff ng Bise na si Attorney Zulaika Lopez sa plano noon ng Kamara na ilipat siya sa Women's Correctional. To transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night. I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just go to your room and then just get... My life is being threatened. Dahil natakot ako, I feared for my life. Kasabay niya na ang paghimay ng depensa sa accuracy ng transcript ni Calilong. Git ni Calilong, tama ang transcript. The press conference of VP Sara Duterte, the transcription of the screen-recorded video of the press conference of VP Sara Duterte on 23 November 2024 was faithfully transcribed by you. Yes, sir. She said, "I am not leaving this room. I am a detainee here." Does your transcript have the words "a detainee"? That part that the detainee is inaudible. Your Honor, please. Now, I am now registering my objection. How can it be relevant, assuming but not conceding, that these two minuscule words, detainee and accused, are not reflected in the transcript, when in fact this witness said he investigated not only on the basis of the transcript, but on the basis of the video that he himself viewed? Overruled part of cross to test the accuracy and the truthfulness of the witness himself.
Sa cross-examination, sinubukan ng depensa na questionin ang kredibilidad ni Kalilong na naatasang mag-imbestiga sa sinasabing video ng pagbabanta. Tanong ng depensa, nagsampa ba ng reklamong kriminal ang Pangulo o sino man sa umano'y pinagbantaan? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Honor, argumentative, Your Honor, please. Did you really investigate? Sa pagtatanong ng depensa, sinabi rin ni Kalilong na hindi kinuna ng NBI ng affidavit ang umano'y mga pinagbantaan. Ilang personalidad lang daw ang nakuna ng affidavit dahil nakita ang mga pangalan nila sa video. In your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. Ha? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na. Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the... But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Pinresenta rin ng depensa ang ilang dokumentong nagpapakita sa ilang komunikasyon ng Justice Department at NBI kaugnay sa investigasyon ng kaso. The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. Your Honor, I withdraw, Your objection Honor. I to withdraw. that. I withdraw, Your Honor. The ground is... I withdraw. Your Honor, it's even more compound question asking several Withdraw, subject Your Honor. matters. Withdraw. Panay din ang pag-object ng prosecution. Sir, the NBI, of course you're from the NBI, is under the Department of Justice. Yes, sir. Your Honor, we can take judicial notice of that. We Your cannot- Honor, if I'm on cross, Your Honor. I know, but I'm on cross. there are things that No. did not be Your Honor, discussed. please. Can I, Your Honor? Your Honor, please. Counsel, let's give him some latitude. The Secretary of Justice is meanwhile the head of the DOJ, correct? Yes, sir. It's the Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes, but even No, without... no more questions. The witness Yes is or no, answering. Mr. Witness, if you know. Can you repeat, sir? Mr. Witness? The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes or no? We are under, sir. But we're independent. So you do not know. Oh, Your Honor, that's sorry. argumentative. So Sir, you are do you- not know? You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. There, okay. Do you understand what you just said, sir? Oh, Yes, sir. Oh. Can I I'm object to asking, that, sir. Your Honor, please? That's I'm asking, sir, it argumentative. makes sense, Your Honor. Argumentative, counsel. Move on. Mutu proprio, sir, means... Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is Sir, what does cross-examination. you mentioned mutu proprio. What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you sure, get- sir? Move on, Are counsel. you sure, Move on. sir? Ilang beses na magitan ang presiding officer. The witness is not a newbie. I think he can handle himself and would know how to answer if indeed he is familiar or not with what is being presented to him. And thus far, he has responded based on his knowledge of these documents. Chair will allow it. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. From where? Kumpiyansa raw ang House Prosecution Team na hindi natibag ang kredibilidad ng testigo nilang si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Yan daw ang dahilan kung bakit hindi na nila nire-direct examination ng NBI agent. Si Kalilong ang naatasang mag-imbestiga sa video ng pagbabanta umano ng bisa sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Noy House Speaker Martin Romualdez kung ipapapatay raw siya. Ang Duterte Defense Team, tiwala ring nagawa naman nila ang layuning subukin at suriin ang kredibilidad ni Kalilong na unang testigo ng prosecution panel. Ang sinasabi naman ay siya hindi expert but competent witness. In every cross-examination, we always test the credibility of the witness to be able to determine if the witness is in fact capable of making the testimonies that he or she is making.
lahat naman po ng kanilang katanungan ay nasagot ni John Mark Calilong, from questions regarding his training, questions regarding the investigation he conducted, and questions regarding the threats which he investigated. In fact, ang last statement po ni Agent John Mark Calilong ay yung threats po ay absolute. Tila nag-exhibition ng tricycle na yan na nakaangat ang kanang bahagi habang binabaybay ang Congressional Avenue sa Quezon City. Mga kapuso, wag po yung gagayahin ha. Ayon sa sender ng video, patungong Luzon Avenue ang tricycle na halos 1 minutong ginawa yan sa kalsada. Hindi na raw napansin ng netizen kung may sakay ito. Walang plaka ang tricycle. Hinahanap pa ng District Traffic Enforcement Unit ng QCPD ang nahulikam na driver na napag-alamang miyembro ng Luzon Toda batay sa numerong nakalagay sa sidecar. Wala pang pahayag ang Land Transportation Office sa insidente. Hulikam ang pagnanakaw ng 2 lalaki ng mga kable sa isang apartment building sa Quezon City. Aminado ang mga suspect sa pagnanakaw na dahil sa tindi raw ng pangangailangan. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan ng isang lalaki na tila may inaabot sa harapan ng isang apartment building sa barangay Greater Fairview, Quezon City, mag-alas 3 sa madaling araw nitong Martes. Pumunta siya sa gilid ng establishmento. Umalis siya saglit. Pagbalik kasama na niya ang isa pang lalaki na may dalang sako. Ang sunod na nakunan sa CCTV, hinihila ng isang lalaki ang mga kawod ng kuryente sa apartment building. Natangay ng mga sospek ang 10,000 pisong halaga ng mga kawod ng kuryente. Ayon sa pulisya, mag-uumaga na madiskubre ng caretaker ng building ang pagnanakaw. Itong caretaker, sinabihan siya ng mga tenant na brown out, walang ilaw sa buong apartment. Ang unang ginawa nitong caretaker is tiningnan yung CCTV footage dun sa building. At nung nakita niya sa CCTV, yung suspect may pumasok, may nag-aakyat bahay sa kanila, hinihila yung mga wire na yun ang nag-cause ng brownout sa buong apartment. Sa follow-up operation ng pulisya sa barangay Holy Spirit, naaresto kahapon ang 29 anyos sa sospek. Sunod na nahuli ang kanyang kaibigan na 27 anyos na siya nakita sa CCTV na may dalang sako. Kitang-kita yung muka. Yun, doon na tayo nag-umpisa, forward tracking, at saka nagtanong-tanong na rin sa mga kapitbahay at saka sa mga ibang andun sa area din. At mayroon isang concerned citizen na naging informant namin na nakilala tong suspect natin. Hindi na nabawi ang mga ninakaw na kawod ng kuryente na base sa investigasyon na ibenta ng mga suspect sa halagang 900 pesos. Nalala po sa kanya nakapag. Saan nyo dinala yung mga kawad? Junk shop po. Kahirapan lang din po. Sinampahan na ng reklamong robbery ang mga sospek na aminado sa nagawang krimen. Sa record ng pulisya, dati nang nakulong sa Bulacan ng 29 anyos sa sospek dahil sa kasong may kinalaman sa droga. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Happy si Sanya Lopez ngayong muling umeere ang hit Kapuso series na First Yaya. Chika ni Sanya, marami siyang happy memories with the cast at production habang ginagawa ang proyekto. Kabilang dyan ang nabuong friendship at sisterhood with her co-stars. Nagpapasalamat din si Sanya sa mga sumusuporta at nanonood pa rin ng rerun ng First Yaya. Timing din daw ang reunion ni Sanya at co-star niya sa series na si Kakay Bautista. Sa video, blooming at all smiles ang dalawa habang gumagawa ng isang challenge. Abangan ang First Yaya gabi-gabi sa GMA Prime pagkatapos ng Task Force Firewall. Patay ang isang lalaki sa Kulasi Antique matapos makuryente. Kwento ng girlfriend ng biktima na kuryente ang boyfriend habang nagvi-video sa isang resort nitong Lunes. Bigla na lang daw umaray noon ang lalaki hanggang sa matumba. Dinala siya sa ospital pero nasawi rin kinabukasan. Sabi ng girlfriend, hindi naman basa ang katawan ng biktima ng makuryente. Inimbestigahan ng pulisya kung may naging kakulangan ng resort kaugnay sa insidente.
sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Patay ang isang purok kagawad sa sunog sa kanyang bahay sa General Santos City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, madaling araw kahapon nang mangyari ang sunog sa barangay Apopong. Mabilis daw kumalat ang apoy sa bahay dahil gawa yon sa light materials. Isang oras nagtagal ang sunog. Matapos apulahin, nadiskubre ang bangkay ng purok kagawad na hinihinalang hindi nagising dahil nakainom umano. Posibleng faulty wiring daw ang sanhi ng apoy. Kaugnay sa itinakbo ng unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakapanayam natin si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo, ano pong assessment nyo sa unang 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, so far, maayos naman. Wala naman nag-walkout. May mga na-resolve naman mga issues. At napagbigyan naman ng pagkakataon yung magkabilang panig na magsalita at doon sa ebidensya, at least natapos ang isang witness. So maayos naman, pero sana hindi ganito kabagal. Sana maging mas proactive ang Senado to manage the process ng paglilitis sapagkat hindi naman ito criminal case at maaring diretsuhin na nila yung mahalagang issue at mga facts. Hindi na masyadong technical, procedural o kaya mga delaying tactics. Yun po ang obserbasyon nyo na mabagal dahil sa mga procedural at mga tactic po ito, hindi ba? Ng depensa sa mga criminal procedures. Hindi natin mabiblame yung mga abogado. Magkabilang panig, they're competent, they're good, they are smart, alerto sila. So, normal lang sa kanila. Halos lahat ng maliliit na pagkakamali, pagkukulang, part of their job, pino-point out na nila. At kung may masabi yung isa, siyempre sasagot at dedepensa naman yung kabila. But then, kung naayos sana yung pre-trial o kaya ang nagko-control yung mga senador o yung presiding senator, marami naman silang mga common evidence, common witnesses. So yun, dapat hindi na pinag-aawayan. Diretsuhin na nila yung mga contentious issues, yung mga importante, mga datos. Kasi marami dito settled na public knowledge na, nakita na natin. So hindi na sana masyadong pinag-aawayan yung competence o kaya yung credibility o kaya yung mga detalye na hindi naman kasing halaga ng mga iba pang mga dapat pagtuunan ng oras at pansin. Base po sa mahaba niyong karanasan, masasabi niyo bang nailatag ng mabuti ng prosecution ng kaso sa Article 4 o yung pagbabanta umano ng bise kina Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker? But too early to tell. First week pa lang yan at unang witness pa lang yan. So kung may tatanong nagtagumpay ba sila, naipasok naman nila yung video. Sa katunayan, sa kahuli-hulihan, ebidensya din pala ng kabila yun. So pinagawayan pa nila ng 2 araw. So sana kung maayos yung pre-trial and the parties stipulate on many things na tanggap naman nila, mabawas-bawasan yung ganitong mga detalye at mapapabilis ang paglahad ng katotohanan at yung pagdesisyon ng korte at ng taong bayan. Para po sa kapakanan ng mga nanonood dito sa impeachment trial, ano po masasabi nyo doon sa strategy ng defense team sa ginawang cross-examination? Gaano ba kahalaga na mabasag nila yung kredibilidad ng testigo? Gayong sa kasong ito, mukhang hindi naman in question yung kredibilidad ng mismong video ng umano'y pagbabanta ng bise. Tama ka dyan. So, automatic lang yan sa mga trial lawyers. Kung walang stipulation, hindi na settle yan sa pre-trial, trabaho talaga nila to try their best to impugn the credibility, accuracy, and reliability ng testigo. Pero sa kahuli-hulian, ebidensya naman nilang pareho ito Diba? At tanggap naman nila. So, gagamitin din naman pala nila. So, umabot pa ng napakahaba. So, sana nga, a better management of the case and more cooperation between the defense and the prosecution counsels would result to faster processes at saka yung wag masyadong idiin yung mga procedural at technical details. Ang importante lang, fairness. Ibig sabihin, magkabilang panig, mabigyan ng pagkakataon na maglatag ng kanilang ebidensya at ng kanilang mga argumento. Huwag na ho sanang, they should not belabor too much yung mga
facts that are already obvious or accepted or stipulated or can be stipulated. Bagamat sinabi rin po ni Presiding Officer Escudero na first witness pa lang ito, so posibleng sa mga susunod ay mas magiging free-flowing na, smooth na yung mga pagtatanong. Kaugnay naman po sa BIR box, ano po yung kayang gustong matukoy ng impeachment court ngayong pinagsusumiti ng memoranda ang prosecution and defense teams at magkakaroon din daw ng oral argument? Well, it's pretty obvious naman na yung laman, yung Internal Revenue Return, ITR, ng mag-asawang Carpio, that is material and relevant dito sa kaso ito. Sapagkat unexplained wealth, gotten wealth, graft and corruption, hindi labas ng mga tunay na ari-arian sa salin. So, very material yon. So, siguro ang gusto lang ng Senate Impeachment Court dumaan sa tamang proseso sapagkat iyan naman public record at in many other cases linalabas naman yan sa korte. Kinakailangan lang una may permiso sa presidente, yun ang nakasaad sa batas eh. O kaya mismo na ma-shortcut ito, yung vice president mismo sabihin niya, sige buksan natin yan, wala kaming tinatago. O kaya with a proper motion, yung impeachment court, kasi korte yan, it's one of the settled jurisprudence na yung korte, pwede siya magsubpina ng mga material and relevant documents. Lalo na ito, this is government records. So, pinapadaan lang yan sa proseso, binibigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig na mag-submit ng kanilang position at madali lang po namang i-resolve yan. Sa panig naman po ng mga senator judges, paano ba dapat yung sistema ng kanilang pagtatanong considering na iilan lang sa kanila yung abogado? Well, dapat mas proactive sa aking paningin. Yung mga senator judges, dapat hindi sila passive dito eh. Hindi naman ito criminal case na masyadong technical or even civil case or administrative case. An impeachment case is a class of its own. At meron naman silang internal rules sa impeachment court na ito. At hindi lamang ho yung pagdidesisyon na guilty or not guilty ang gagawin ng mga judges. Kinakailangan, hindi lang pagtitimbang ng ebidensya, kinakailangan i-manage nila yung proseso para hindi pumasok yung delaying tactic, masyadong technicality. So tama lang na yung iba sa kanila, lalong-lalo yung mga hindi abogado, binababa nila yung diskurso o yung pananaw dun sa level ng ordinaryong mamamayan na wala na masyadong technicality. So maganda rin na nagtatanong sila, fine-frame nila ng maayos, ano bang katuturan ng ebidensya na ito, ano bang relasyon nito dun sa mga impeachment charges. Ganun, maganda yung ginagawa nila na ganun. Sana hindi sila masyadong i-restrain ng impeachment court. Ang mahirap din kasi, lumalabas yung personal na labanan nila eh. Yun na nga po. Ang laban, hindi lang yung mga magkabilang panig, kundi yung mga hukom mismo eh. Yun nga po sana itatanong ko, meron bang maling tanong na manggagaling sa mga senador? Nagkakapasaringan na yung mga senador. Yun nga, iwasan sana yung kapasaringan. Plus, of course, kung yung obviously, you're trying to help one party or the other o bias ka, makikita naman yan. Pero kung yung itatanong mo, sasagutin din ng kabila at tatanong mo din sa kabila, tama lang na ilagay sa framework. Kasi hindi pwede yung hintayin mo yung matapos lahat eh. Kung tama yung tanong mo sa umpisa, malagay sa tamang framework, baka nga hindi na kailangan yung ibang ebidensya at witness kasi tanggap na naman nila o kaya hindi naman relevant. So pampahaba lang. So iwasan nila yon. They have to cooperate among themselves na number one, iwasan yung personal na girian. Pangalawa, walang masyadong grandstanding. At pangatlo, makatulong sila para masimplihan yung proseso at matumbok yung mas mahalagang mga bagay. Sa palagay nyo ba, nagagawa po ito ngayon ng presiding officer? Ano pong reaksyon nyo sa pagiging presiding officer ni Senator Judge Escudero? Well, so far, mabilis naman yung kanyang pag-resolve kasi nga abogado siya. I suppose he has litigation practice. Yung ibang mga senador, kahit hindi naman abogado, nakakaintindi sila. Kung minsan nga, yung common sense na tinatanong nila, mas mabilis yun, matumbok yung kinakailangang maliwanagan eh. So, yun, bawas-bawasan lang talaga nila kasi pretty obvious. Mukhang may faction yung Senado eh. So, sana focus o sila dun sa ilabas ng katotohanan dito and then timbangin ninyo
Sapat ba ito para sa impeachment charge at sapat ba ito para tanggalin ang isang nakaupong Vice President? Posible pa o dapat bang i-adjust po yung 16-vote ruling na sinabi ni Presiding Officer Escudero na kailangan para makonvict po ang bise? Well, pwede naman na the way I heard it at consider it, parang personal na position niya yun. And the Senate can change its stand anytime. Depende sa how things could unfold. Plus, you can argue both ways, no? Pag restrictive, sabi mo, wala yan sa nakasulat sa Constitution. Pero kung titignan mo, wala namang sinabi Constitution na 16 Ang sabi 2/3. Ang i-determine niya, ano ba yung all members of the Senate? Dahil hukom ito, kahit anong hukom, kung absent, hindi nag-participate yung isa, hindi siya kasama sa bilangan. So ito yung mga, it can go either way. Ang final say naman dito, kung kinakailangan, ang Supreme Court kasi interpretation ng Constitution na ito. But at this point, premature yun, huwag masyadong bigyan muna ng importansya, mas importante yung malaman ng katotohanan. Malay natin, unanimous na acquittal o unanimous na conviction, di walang kailangang pag-aawayan kung anong hatian ng boto. Okay, well, marami po tayong aabangan dito pero ang mahalaga, dapat tutukan ito ng taong bayan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat sa lahat. Yan po si former Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. Dahil po sa kanseladong biyahe ng mga barko kahapon sa Batangas Port, bunsod ng inaasahang epekto ng Bagyong Inday, may mga pasaherong piniling magpa-refund na lang ng kanilang tiket at sa ibang araw bibiyahe. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Rafi, tuloy nga yung biyahe ng ilang barko patungong Mindoro at ibang lugar ngayong umaga. Kaya kasabay na maaliwalas sa panahon ay maaliwalas din dito sa Batangas Port. Paliwanag ng management ng Batangas Port, ang desisyon para i-cancel ang mga biyahe kahapon ay hindi galing sa kanila. Galing ito at sariling diskarte ng mga shipping company bilang pag-iingat sa posibleng kondisyon ng alon sa karagatan na epekto o posibleng epekto ng Bagyong Inday. May mga stranded kahapon ayon sa port management pero dahil marami raw ang nakikibalita sa mga shipping line sa buong maghapon kahapon hanggang kaninang umaga, marami ang piniling i-refund na lang ang kanilang ticket at bumiyahe ng ibang araw. Pero dahil hindi naman lahat, malapit lang ang pinanggalingan, sinabi ng Batangas Port Management na welcome naman silang tumuloy sa Pantalan at dito manatili pansamantala. Bukod sa pagkain na ipinamimigay ng port operators, shipping lines at Philippine Ports Authority, meron ding ready-to-eat food packs na ipinamimigay ang DSWD. Bukod sa wifi, libreng tubig, aircon at mga upuan, meron ding mga tindahan dito sa loob ng Pantalan na pwedeng bilhan ng ibang mga kailangan. Ang wala lang sa Pantalan, kama, kutsyon at unan. Kaya kung kailangan daw manatili ng ilang oras, pwede naman daw itong gawin. Pero kung kailangan matulog, meron din ng mga malapit na hotel dito sa Pantalan na pwedeng tuluyan. Sa ngayon, sa ating monitoring mula kaninang umaga, may ilang shipping lines, so dalawa, na nag-resume ng biyahe sa Calapan. Meron din nag-resume ng biyahe sa Abra de Ilog, pero meron ding ilang mga shipping line na nananatili pa rin kanselado yung biyahe at ang binabanggit nila ay weather condition. Kanina umulan, saglit lang dito sa labas ng Batangas Port, pero ngayon tumigil yung ulan at maaliwalas na ulit yung panahon, Rafi. At kung welcome naman yung mga pasahero dyan, Dano, meron bang area kung pwede silang maglatag, lalo na siguro yung may mga kasamang bata o mga baby? Dahil nasabi mo nga, upuan lang yung available dyan, Dano. Yeah, upuan lang, they can stay. Meron naman silang, pwede silang pumili nung pwede nilang tuluyan, lalo na dito sa pre-departure gate o yung parang sa airport, no, may pre-departure gate, pwede silang maglatag doon at pwede silang manatili doon pansamantala. Pero yun nga lang, ang hindi nila ginagaranti yung comfort. Iba pa rin syempre yung comfort kasi na merong hotel. Pero kung walang pambili o walang pang check-in sa hotel kahit gaano ito kamura, pwedeng magstay muna dito sa Pantalan. Yan ay ayon sa port management, Rafi. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko. Update tayo sa panibagong pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon. Live mula sa La Castellana, Negros Occidental, may ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen?
Rafi, nasa likod ko ngayon ang Bulkan Kanlaon dito sa Negros Island. Apektado ng ashfall ng bulkan kaninang umaga ang ilang lugar. Sa kuha ng IP camera ng PHIVOX, dinig ang malakas na pagsabog mula sa bunganga ng bulkan 7:33 kaninang umaga. May ibinugaring pyroclastic density currents o PDC ang bulkan kagaya ng maliliit at malalaking rockstone o bato. Tumagal ng halos 3 minuto ang pagsabog at dinig din ng mga residente ng San Carlos City sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Sa video nakuha ng isa sa mga residente ng Canlaon City, kita ang mga patak ng abo na may kasamang bato na ibinuga ng bulkan. Sa mga larawan naman nakuha nito, makikita na nabalot ng abo pati na ang mga bahay. Abot rin sa sahig ang mga abong ibinuga ng bulkan. Pati mga sasakyan at mga halaman hindi rin nakaligtas sa abo. Ayon sa Negros Occidental PDRRMO, apektado ng ashfall ang ilang lugar sa San Carlos City. Patuloy naman na kinokolekta ng ahensya ang reports mula sa iba pang lugar sa probinsya na apektado ng pagputok ng bulkan. Sa ngayon, inaabisuhan ang mga residente na magsuot ng face mask sa oras na makalanghap ng amoy ng asupre. Rafi, wala pang may naitalang inilikas ang Negros Occidental PDRRMO, ngunit patuloy na inaabisuhan ng mga residente na magsuot ng face mask. Hindi rin kita sa mga oras na ito ang bulkan dahil natatakpan ng ulap at may mga paminsan-minsang pag-ulan dito sa La Casillana. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Rafi. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Update naman po tayo sa kalusugan ng arestadong si Senador Rodante Marcoleta na confined pa rin sa PNP General Hospital mula pa nitong Lunes, July 6. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, sa pinakahuling resulta ng laboratory test kay Senador Rodante Marcoleta, lumabas na mataas ang kanyang bad cholesterol. Ang hinihintay pa ay ang resulta ng kanyang TB echo na magpapakita ng kondisyon ng kanyang puso. Ginagamot naman ang mild pneumonia ng Senador na nakakonfine pa rin sa PNP General Hospital. At kung hihingi na Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor ng PNP, mas mainam na wag daw ihalo si Marcoleta sa general population kung sakaling umabot sa punto na ililipat na siya sa regular na kulungan. Sabi yan ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital. Mas mainam daw na i-isolate ang 72 anyos sa senador dahil sa kanyang kondisyon at edad. Pero sa ngayon, hindi pa raw pwedeng bigyan ng clearance ng ospital si Marcoleta dahil kailangan pa matiyak ang estado ng kanyang kalusugan. Sinabi naman ng PNP, CIDG, NCR na natanggap na nila ang utos mula sa Sandigan Bayan para magsumite ng mga kaukulang report tungkol sa kusilya at health condition ni Marcoleta. Nakapag-comply na raw sila. Inaresto si Marcoleta, dating Congressman Mike Tensor, at 2 iba pa dahil sa kasong plunder sa ugnay ng mga hindi dineklarang campaign donation na nagkakahalaga ng 75 billion pesos. Maraming salamat, June Veneracion. Itinas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes dahil sa bagyong Inday. Base po yan sa 11 AM Bulletin ng Pag-asa. Signal number 1 naman sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Madela Quirino, buong Apayao, northern portion ng Abra, buong Kalinga, at signal number 1 din sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, buong Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at sa northern at central portions ng Catanduanes. Namata ng Pag-asa bagyong Inday, 865 kilometers silangan ng northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 165 kilometers per hour. Posibleng tumaas ng hanggang mahigit 30 pesos ang presyo ng kada 11 kilogram na tangke ng LPG sa susunod na linggo. Ayon po yan kay LPGMA President Arnel T, na epekto yan ang pagbawi ng BIR sa pansamantalang suspensyon sa excise tax sa LPG at kerosene. Alinsunod ang pagbawi sa Executive Order 114 na nagsususpindi sa excise tax sa mga naturang produkto kung aabot sa threshold na $80 ang presyo kada barrel. Sa ngayon, ayon sa BIR, base sa mean of Platts Singapore mula June 1 hanggang 30, nasa $79.45 ang 1-month average ng Dubai crude oil. Patuloy naman daw ang monitoring ng LPGMA lalo't hindi pa rin natatapos ang girian ng Amerika at ng Iran. Dumating sa Senado ngayong umaga si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra?
Yes, Rafi, alas 10 ng umaga dumating si Attorney Zuleika Lopez. Siya po ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte at Undersecretary ng Office of the Vice President. Nagtagal siya ng 1 oras dito sa Senado. Matatandaan kahapon lamang ay pinalabas sa impeachment court ang kanyang mga emosyonal na pahayag sa isang press conference noong 2024 kung saan din umano nasabi ni Vice President Sara Duterte ang ayon sa prosecution ay pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo, First Lady at former Speaker. Ipinatatawag din ng prosecution si Lopez para isalang sa witness stand sa susunod na linggo. Pero ayon kay Senate Secretary Ray Bantug, hindi ito ang pakay ni Lopez sa Senado. Sabi niya para ito sa administrative matters at ito raw ang pakay ng Chief of Staff dahil gaya ng ilang arrangement sa mga kwarto dito sa Senado para naman po sa defense team. Matipid po ang sagot ni Lopez sa mga tanong ng media pero may iniwan siyang maikling pahayag. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Hindi naman malinaw, Rafi, kung may iba pang kahulugan ang sinabi ni Attorney Zuleika Lopez. Yan po ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng glitz and glamour sa Paris Fashion Week, isang Thai viral sensation ang na-meet ni Kapuso Global Fashion icon Heart Evangelista. Nakabonding ni Heart ang viral star sa likod ng phrase at kantang "Thank you Kateki" na si On Samlutay. Nakilala online si On dahil sa kanyang lifestyle at shopping videos. Biro ni On, ititreat niya sa take-off shopping si Heart. At nang tanungin kung ano, pabirong itinuro ni Heart ang isang pader. Ang kulitan video na isinare ni On sa kanyang Instagram may mahigit 400,000 hearts na. Yan po ang may init na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.